Ang lakas naman ng loob mo. Wala naman nakakilala sa kanya doon. Ibang crowd yon. At kung mayroon man, wala magsasalita. Lasenga yung babaeng yun, palibhasa laos na artista. I-skandalahin ka lang nun. Hindi ka na ba nahiya sa mga anak natin? Rowena, akong bahala. Hindi. Ngayong malapit ang eleksyon, hindi natin kaya kahit nagaanong kaliit na iskandalo. You get rid of that cousin, I'll get rid of your mistress. Marami naman politiko dyan na may kerida. Hindi naman na iskandalo. Iba si Rachel, yung ipinagpagawa mo ng bahay niya galing sa public funds. At saka imoralidad ang isa sa mga ikakaso sa'yo ni Tuazon. Malakas siyang kalaban, Edmundo. Don't underestimate him. Kung gagawa tayo ng parang para mawala siya, bakit naman kailangan madamay si Rachel? Dahil gusto ko. Para nabubuhos ko lahat ng panahon at pagod ko sa pagtulong sa kandidatura mo. Habang nandiyan yung babae niya, nasisira ang concentration ko. Hindi ako makakatulong sa'yo effectively. Mahihiya akong humingi ng extra financial help sa papa. Yan ang dahilan? Isa yon sa mga dahilan, Edmundo. Matagal na nating hinintay ang pagkakataong ito. Milyon-milyon nang nagagastos natin. Hindi tayo magpapatalo dahil lamang sa isang makating babaeng tagapandakan. Hayaan mo. Ako ang kakausap kay Rachel. Nadinig ko na yung linyang yan. Before, sa iba mong kerida, hindi umipekto. Pinatatago mo lamang sila at pagtalikod ko, lumilitaw ulit sila. You take care of Tuazon. I'll take care of Rachel. Minsan naiingit ako sa mayayaman, gaya ni na Eric. Miski anong gusto nilang pag-aralan, miski anong gusto nilang bilhin, kaya nila. Anong ginawa nila, ba't sila naging mayaman? Anong di ko nagawa, ba't ako naging mahirap? Kala ko kasalanan ng maging mahirap. Galing din ako sa squatter. Naranasan ko rin ang lahat ng hirap. Ang magsalok ng tubig kahit na may sakit ako. Ang hindi makaangal kahit na habang naliligo ako. Dahil sa pinapautang niya kami ng pang-ulam. Ang halos lumuhod sa may-ari ng bahay dahil sa pinapalayas niya na kami. Kung pagmamasdan ka ngayon, di aakalain galing ka sa squatter. Paano ipinangako ko sa sarili ko na walang matitirang kahit na isang bahay o indikasyong naging mahirap ako. Hindi na ako babalik doon maski kailan. Sabi mo, may kaibigan kang nakakulong ngayon. Si Levi. Sabay kaming nangarap nun eh. Sabi namin, pareho kaming yayaman, saka magpapakasal. Hindi pala pwedeng pagsabay ng pag-ibig at pangarap. Alam mo pare, tama ako eh. Pati nga nanay tatay mo, tama rin sila. Ito nga si Bubot, ngayon lang tumama. Kaya kung ako sa'yo, ayusin mo na yan, habang maaga pa. Pare, hindi ko nga alam kung paano nangyari yun eh. Ikaw kasi pare, hindi ka nag-iisip. Parang masamang panaginip. Hindi ako sanay sa ganun. Pag nagkita kami, tatapatin ko na siya para hindi umasa. Pare, ang sabihin mo, nasapian ka lang ng ibang spirito noon. Kaya hindi ikaw ang kausap niya. Manuel! Kita mo na. Diyos na gumawa ng paraan para makaiwas ka sa kompromiso. Ang husay mo pala. Thank you.
Hi. ha. Another successful one. Thanks. Kamusta ang bata? She'll be alright. Pag di bumigay ang sistema niya, I did all I could. I'm sure you did. Naligaw ka yata? Napadaan lang. Sa operating room? I invited him. Gusto ko kasing mapanood niya ang konsyerto ng ating propesyon. Ano, Eric? Nasiyahan ka ba? Okay, I have to go. Okay. May naghihintay pa sa akin mga pasyente. O sige. Ana, thanks ha. Uy, thank you din, ha? Binigyan mo ko ng pagkakataong makagawa ng isang importanteng bagay. Bye. See you. See you. Alam mo, Hmm? parang yellow ang dugo mo. Hindi ka man lang naapektuhan. Hindi dapat maapektuhan ng kahit anong emosyon kaming mga doktor. Dito pala sa operating room ang meeting place ninyo. How romantic. Sa gitna ng mga dugo, mga atay, at mga sikmurang hinihiwa. Norma, Ibang klase rin ang napili mong doktora, Eric. I'm so sorry kung naistorbo ko ang paglalambingan nyo. tumigil ka na, Norma. Hindi mo alam ang sinasabi mo. At hindi ko rin alam na kaya ka pala walang magawang matino. At dahil dito mo inuubos ang oras mo sa operating room. Anong ginagawa nyo? Inoopera nyo bang isa't isa? Ini-inspection nyo bang iba't iba yung mga organs? Ano ka nga dito? Now you shut up and listen to me. I'll teach you a lesson in medicine. Alam mo ba kung na nasa ilalim ng ilong mo? Maliliit at babasag yung buto. Isang diin ko lang na kamay ko, basag yung mga butong yan. At alam mo kung saan pupunta? Sa utak mo. Huwag kang mag-alala. Biglaan ang pagkamatay mo. Ana, Huwag kang makialam. O baka naman gusto mo dalhin kita sa operating room. Tiyak, paglabas mo doon, ikaw ng babaeng hindi alam ang kanyang pangalan. Ano? Itutuloy ko na ba to o aalis ka na? Haalis ako! Haalis ako!